sa nakakakilabot at malaimpyernong sunog na naganap po doon sa Los Angeles, California. Maniniwala ba kayo mga sangkay kung sasabihin ko sa inyo na mayroon pong isang bahay na hindi po tinablan o tinamaan ng sunog? Papaano nangyayari ito mga sangkay? Ano ang misteryosong mayroon sa bahay na ito na sa kabila po ng malaimpyernong sunog na nakapaligid? Tanging bahay lamang po niya mga sangkay ang tumayo at nakaligtas. Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Huwag niyo pong kailimutan mga sangkay na isubscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. So today mga sangkay, pag-uusapan po natin ang nakakapangilabot at kagilagilalas na pangyayari doon po sa Los Angeles, California. Ito po ay dahil sa isang bahay mga sangkay na sinasabing tumindig at hindi po nasira man lang nung tumama po ang sunog na napakalaki doon po sa Los Angeles, California. Anong milagro ang nangyari? Maraming mga kumakalat mga sangkay ngayon sa social media patungkol po sa mga larawan na mayroon daw pong isang milagrosong pangyayari doon sa Los Angeles, California. Isang bahay daw po na tumayo mga sangkay at hindi po nasira at hindi man lang tinablan ng apoy sa malaimpyernong sunog doon sa Amerika. Subalit mga sangkay, isa lamang pong paalala, mag-iingat po tayo sa fake news. Mayroon din po kasing mga kumakalat sa social media, larawan na hindi po mismo nangyari doon sa Los Angeles, California. Ang larawan na inyong nakikita, mga sangkay, yan po ay naganap sa isang napakalaking wildfire doon sa Maui, Hawaii. Bahagi din po ng bansang Amerika. Subalit hindi po yan doon sa LA. Kumakalat po kasi ngayon yan sa social media, mga sangkay, at nais ko lamang pong burahin sa inyong kaisipan na ito ay hindi po galing sa Los Angeles, California. Yan po ay naganap na apocalypse wildfire noong August 2023. Ang wildfire na yun mga sangkay doon sa Hawaii ay isa rin pong katakot-takot na sunog na naganap. Naginawan din po yan mga sangkay ng mga conspiracy theory na ito po ay man-made or may kung anumang mga sangkay na tumama doon sa Hawaii. Kahalintulad din po yan mga sangkay sa sunog na naganap doon sa Los Angeles, California. At malaki pong testimony ang mayroon sa tahanang iyan mga sangkay kung papaano po nangyari na ang bahay na yan ay nanatiling nakatayo at hindi man lang mga sangkay na sa kabila po ng malaimpyerno rin pong sunog doon sa Hawaii noong August 2023. Pero balikan po natin mga sangkay itong nangyari doon sa LA, California. Isa po kasing lalaki ang nagpatotoo at nagsalita po sa harap ng media mga sangkay kung saan nabanggit po niya dito na ang kanyang tahanan po ay kaisa-isang nakaligtas sa matinding hagupit ng wildfire. May mga nagsasabi mga sangkay na itong pangyayari doon sa California ay dulot po ng lumalalang epekto ng global warming dahil po sa patuloy daw ng pag-init ng panahon at ng temperatura mga sangkay na tumataas po yung level. Ito po yung rason kung bakit ganun na lamang po katindi ang pagkasunog sa Los Angeles, California. Kung pag-uusapan po natin mga sangkay ang wildfire, nagaganap din po ito talaga sa iba't ibang panig ng ating mundo. Sa iba't ibang kontinente, mga sangkay, nakakaranas po ng wildfire. Kahit po dito sa ating bansa, kung i-research po natin mga sangkay, ang Benguet Wildfire 2024, nalabas po doon mga sangkay na maging tayo sa Pilipinas nakakaranas ng pagkasunog ng kusa sa kagubatan. So bakit ito nangyayari? Dahil po sa tumitinding init ng panahon sa buong mundo. Dulot po ito ng global warming or climate change. Subalit mga sanggay, mayroon din pong mga kumakalat sa social media na sinasabi po nila na ang rason pala kung bakit nagkaroon ng malaking sunog doon sa Los Angeles, California ay dahil po sa kalikuang ginagawa ng mga tao na nakatira doon. Para po kasi sa inyong kaalaman mga sangkay, ang mga nakatira sa lugar na kung saan nagkaroon ng malawakang sunog ay mga mayayaman, mga kilalang pagkatao, mga artista mismo ng Hollywood. At ang lugar na ito ay halos hindi na po kumikilala sa Diyos. Subalit mga sangkay, may mga ilan-ilan din po na nakatira sa lugar na yan mga sangkay na nagpapatotoo na sila daw po ay niligtas ng ating Panginoon. Isinalba po ang kanilang tahanan sa kabila po ng malaking sunog. Ang ating Panginoon naman talaga mga sangkay, may mga tao pa rin pong inililigtas
mga taong nakahalo sa mga taong hindi makadiyos at sila po ang isinasalba ng ating Panginoon. Kagaya na lamang po ng ating pinag-uusapan ngayon. Isa pong residente mga sangkay ng Amerika ang nakatira doon sa Los Angeles, California. Nakasama po sa lokasyon ang kanyang tahanan kung saan naroon po ang kasagsagan ng malaimpyernong sunog. Dito mga sangkay nagsalita po siya at nagkaroon po siya ng isang matinding statement. Siya po ay umiiyak. Bagamat siguro may kaligayahan sa kanyang puso sapagkat ang kanyang tahanan mga sangkay ayon sa kanya nakaligtas at isinalba daw po ito, prinoteksyonan ng ating Panginoong Diyos. Subalit mga sangkay, nalulungkot pa rin po siya dahil nga po papaano daw nangyari na ang lahat ng mga kabahayan, mga mansyon na nakapaligid nasunog samantalang ang kanyang bahay po mga sangkay ay nakaligtas. I shouldn't be crying because my entire block is burnt down, but God saved my house. Why are all of my neighbors, why are they in the middle of two burnt down blocks? There's one house standing, and that's mine. God saved my house. Mapapansin po natin mga sangkay ang statement na ito na mabigat. Niligtas daw po ng Diyos ang kanyang tahanan. Isa pong malaking pangyayari mga sangkay o isang testimony sa buhay niya na hindi po niya makakalimutan. God saved my house. Isipin nyo na mga sangkay kung gaano kalaki ang sunog na ito. Kung titingnan nyo po kasi ang katakot-takot na sunog doon sa LA, California, hindi mo po iisipin na may makakaligtas na tahanan mga sangkay sa napakalawak na sunog na ito. Na kahit po yung mga eksperto magpahanggang ngayon, hindi po nila maipaliwanag kung papaano po ito nangyari at bakit ganun kabilis. Ayon po kasi sa mga report mga sangkay, lumala daw po yung sunog dahil sa hangin na pumunta po sa mga mansyon, mga kabahayan ng mga mayayaman. So siya po ay umiiyak. Papaano daw nangyari na ang kanyang bahay ay iniligtas ng ating Panginoon samantalang ang kanyang mga kapitbahay ay natupok ang mga tahanan. Wala pong inilabas mga sangkay na larawan tungkol po sa kanyang tahanan mga sangkay. Kaya mag-iingat po kayo sa mga fake news sa social media na mga larawan na tumutukoy daw po sa kanyang tahanan. Siya po ay nagsalita lamang nagpatotoo na ang kanyang bahay ay iniligtas ng ating Panginoon sa kabila po ng malaking distraction dulot po ng kalikasan. Nakakapangilabot po kung iisipin mga sangkay, papaano po nangyari na isinalba ng kanyang tahanan ng ating Panginoon. Hindi po natin ganung kakilala ang taong ito, mga sangkay. Wala po gaanong impormasyon. Hindi po din natin alam mga sangkay kung gaano kalalim ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Pero ang isa lamang po nating linya na mababanggit ngayon ay yung sinabi niya mga sangkay na iniligtas daw po ng Diyos ang kanyang tahanan. Ang ibig sabihin, naniniwala po siya na may Diyos. Samantala mga sangkay, itong mga mayayaman na nakapaligid sa kanya, ano ang nangyari? Kung mabasahin po natin ang Biblia, mga sangkay, lalong-lalo na po sa Book of Psalms chapter 91. Ang chapter na ito, mga sangkay, ay tumutukoy sa mga distraction na magaganap sa tao sa mundong ibabaw. Nabanggit po dito, mga sangkay, ang iba't ibang klaseng mga distraction na pwedeng mangyari sa tao. Subalit, ang kaisa-isa pong pinunto dito, ang Diyos ay nag-uutos sa kanyang mga anghel para isalba yung mga taong naglilingkod sa kanya ng tapat. Ayon po sa Psalms chapter 91 verse 7 hanggang 10, kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, ang iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y magmamasid at sa panunood mapapatunayan, taong masasamay pinaparusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak, di mararanasan kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Ganyan po kaprotektado mga sangkay ng Diyos ang mga mananampalataya. Sa unang linya pa lamang mga sangkay nang nabasa po natin ngayon, talagang nakakapangilabot na. Kahit daw po mabuwal sa harapan ang 1,000 tao at ano pa mang mga distraction ang maganap, hindi ka raw dapat matakot dahil nakatitiyak umano mga sangkay na ang Diyos ay magliligtas sa iyo. Makikita mo lamang daw po mga sangkay ang distraction na nangyari sa paligid, subalit ang iyong tahanan ay ligtas. Para po sa kaalaman ninyong lahat mga sangkay, ang Biblia po ay nagtuturo na ang ating Panginoong Diyos ay nag-uutos sa kanyang mga makakapangyarihang mga anghel para
para bigyan ng proteksyon ang mga taong naglilingkod sa Kanya ng tapat. Ipinag-uutos ng Diyos sa Kanyang mga anghel na tayong mga naglilingkod sa Kanya ay proteksyonan mula po sa mga distracsyong magaganap sa ating mundo. Kung kaya't mga sangkay, lagi po tayong mananalangin, hindi lamang sa loob ng tahanan, kundi kapag tayo ay lalabas. Siguraduhin na may pananalangin upang may proteksyon tayo mula sa ating Panginoong Diyos at mismo siya mag-uutos sa mga anghel na proteksyonan ang kahit na sino sa ating naglilingkod sa Kanya ng tapat. Ayon po sa Isaiah chapter 43 verse 2, kapag dumaan ka sa tubig, ako'y kasama mo. Kapag tatawid ka ng mga ilog, hindi ka malulunod. Kapag dumaan ka sa apoy, hindi ka masusunog. At ang liyab nito ay hindi makakapinsala sa iyo. Hindi man po natin alam, mga sangkay, kung ano talaga ang estado ng buhay ng taong nagsabi na ang kanyang tahanan ay iniligtas ng ating Panginoong Diyos sa matinding sunog doon sa California. Subalit mga sangkay, ito ay malinaw na milagrong pangyayari at ang tanging may gawa nito, mga sangkay, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Ganong katindi ang kapangyarihan ng ating Panginoon na kahit daw po tayo ay dumaan sa tubig, apoy at kung ano pang mga makakapinsala sa atin, mga sangkay, tayo ay iingatan ng Diyos. Ayon pa po, mga sangkay, sa Luke chapter 4 verse 10, for it is written, He will command His angels concerning you to guard you carefully. Isipin nyo yan, mga sangkay, ganyan po kamahal ang tao ng Diyos na inuutusan po niya ang mga anghel. Para ano, mga sangkay? Tayo ay ingatan at proteksyonan upang hindi tayo mapahamak. Hindi po nakikita, mga sangkay, ng ating mga normal na mga mata kung papaano gumalaw itong mga angels dahil ito po ay mga espiritu. Subalit, mga sangkay, sa spiritual realm, kung mabubuksan lamang po natin yan, makikita po natin na itong mga anghel busy po sa mga taong naglilingkod sa ating Panginoon. Busy po sila sa pagbabantay sa mga lingkod ng Diyos. Kaya't huwag po tayo matatakot sa mga nangyayari sa ating mundo, mga sangkay. Marami man pong distraction, may climate change, mga digmaan at kung ano-ano pa. Tandaan po natin, kapag kasama po natin ang ating Panginoon at malalim ang ating relasyon sa Kanya, tayo ay ililigtas ng ating Panginoong Diyos. Ayon pa nga po sa Psalms chapter 91 verse 14, because He loves me, says the Lord, I will rescue him. I will protect him, for he acknowledges my name. At sa verse 15, mga sangkay, He will call on me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. Kapag daw po tayo, kinikilala natin ang ating Panginoong Diyos na naglikha ng lahat ng bagay. Kinikilala po natin siya bilang protektor at Diyos ng ating buhay. Tayo daw po ay ire-rescue ng ating Panginoon. Poprotektahan po tayo ng ating Panginoong Diyos. Subalit sa mga taong isinasantabi ang ating Panginoon, distraction po ang nangyayari sa kanilang buhay. Kagaya na lamang po, mga sangkay, ng mga artista sa Hollywood na wala pong kinikilalang Diyos. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.